was a time na parang naglelo ka Yes, sa singing opo. career mo. I stopped nung nagkasakit po ako. Gusto kong humaba yung aking buhay. Inisip ko kasi pag itutuloy ko ito, baka mamatay ako sa stress. In-advise na ako ng doktor ko, magpa-MRI ka. Doon nalaman na mayroong lump dito Yeah, na tumubo right. dito sa right. Nung binayopsy, malignant. Tinawag ako ng doktor, "Oy, ano ito? Cancer ito, kailangan ipatanggal mo." Yun na yung panahon na wala na. Nasa isip ko pa, ilang taon na lang kaya ako mabubuhay kasi cancer eh. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay sana naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Kapag narinig nyo ang monster hit song noong 1990s, kailan? Alam ko, alam nyo, he is a popular singer, songwriter, musician, and entrepreneur. Mga kaibigan, let's all welcome Chad Borja! Thank you, Tita Aster. Wow. Finally, natuloy din tayo. Natuloy din tayo. Kumusta ka na? I'm okay, Tita Aster. Very okay. And health-wise, mentally wiser. When you were a young boy, ano ang pinaggagawa mo noon? Ito, never ko nakwento in any interviews. Lumaki po ako sa hirap sa probinsya namin. Where I grew up in Medellin, it's actually sitio. Alam niyo yung sitio, 7 to 8 houses, sitio ang tawag nun eh. Yes. So yun yung environment Small na community lang. small community. Okay. Doon ako lumaki sa exactly ang pangalan ng lugar namin, Navarra, Tindog, Medellin, Cebu. Mga 6 or 7 na bahay and then paligid puro sugar cane, Wow. sugar cane plantation. Okay. Doon ako lumaki. Yung parents mo? Ang parents ko, si Papa was running one of the haciendas. Malala ko po, pagpunta sa school, nilalakad namin yung siguro mga 5 kilometers Oh my yung God. papunta. Okay. Tapos yung So, pabalik, another 5 kilometers. Wow. So elementary, 6 years, I studied in Tindog Elementary School. Then nang nag-high school naman ako sa Medellin, akala ko matapos na yung Kalbaryo mo. kalbaryo ng lakad. Pero ngayon na medyo nagkaedad ako, napakaganda pala nung na-experience na yun. Experience Kasi nakatulong sa akin physically kasi lakad ng lakad. I took advantage nung elementary ako. Niyaya ako ng mga kapitbahay ko na magsabay kaming pumunta sa school. Nagpapaiwan ako kasi gusto ko mag-practice kumanta. Na ako lang habang lalakad ako papuntang school. Elementary ka pa nito? Elementary pa ako. Okay. Ini-imagine ko na, kunyari, tinatawag ako isang contest, na ladies and gentlemen, ganyan. Tapos, kumakanta ako. Pag may mali, inuulit-ulit ko yun. And of course, maraming oras eh. Palagay ko nakakatulong din. So as early as at what age na nagkahilig ka na kumanta? I think na mga grade 5 po ako. Kasi Okay. sa school, may Sounds- program eh, yes. di ba? Yung, next part of our program is song solo by ganyan. Tapos ako, tahimik kasi ako, introvert ako eh. So, hindi ko kaya na pumunta ng Stage para o sa harap kumanta. ng makaklase mo? Until, nung nag-first year ako, yung papa ko na aksidente, namatay sa motor. He was 51 years old, I was 11 Oh, yeah. years old. Oo. I think yun po yung nag-trigger talaga na ituloy yung aking passion sa music. Mayroon kaming turntable dati. Ang nakaka-influence talaga sa akin, mahilig si Papa ng standard songs like Tony Bennett, mga Frank Sinatra. Nat King Cole. Yun talaga nagbigay po sa akin ng parang dapat magiging singer ako. Pag pinapa-play niya yung And now the purple dusk of twilight time. Yes, Grabe yes. ang boses ni Oo. Nat King Cole. Habang tulog ka, Oo. Right. marinig mo parang ang sarap siguro magiging singer. Oo. So, yun ang pumasok sa sa subconsciously, nasa utak ko yun. When he died, yun ang nakapush sa Nag-push akin. sa'yo, Oo, oo, kasi oo. sobrang tahimik yung lugar namin nung after na namatay siya, na nilibing siya. So, ang naiwan ako, mama ko at saka yung kapatid ko. Asan ang iba niyong kapatid? Po sila, hanap buhay. Yung iba Okay. nasa Manila, yung iba nasa city. Nung namatay si Papa, totally wala talaga kaming financial, hirap na hirap. Yun yung sa akin na nung namatay siya, Nagtulak. oo, oo. ano kaya mangyari sa akin? Parang gusto ko talagang kumanta. I was really determined to make it. Of course, napakaraming pinagdaanan.
Dahil nga po sa hirap ng pinagdaanan ko, hindi ako masyado na mabilis ma-discourage. Nung nag-college naman ako, mayroon akong isang kaibigan na nakikita niya na mahilig talaga akong kumanta. Nagigitara ako sa bahay niya. Tapos, one time, nagkaroon ng tawag ng tanghalan, USC style. USC is University of San Carlos. Doon ka nag-aaral ng college? Doon ako nag-aaral po ng college. Sabi niya, June ang tawag niya sa akin. Sali tayo. Binasa namin yung criteria. Ay, kailangan nakatuksido, nakabarong. Wala naman tayong pangbili dyan. Di, ako bahala sa'yo. Si-sponsor kita. Nalala ko, nag-rent kami ng barong. Parang hanggang yung dito bitin. lang. Yung bitin, oo. Tapos yung pantalon, bitin yung pantalon. Oo. Ready na ako. Kumbaga, nagpa-practice talaga ako lagi. Tapos nung nanalo ako, nilagay yung pangalan ko doon. So, nakikita ko na yung sikat ka doon, medyo, no? meron na nakapangalan. Nung 17 years old ako, nagbuo kami ng grupo sa Cebu. Counterpoint yung pangalan ng aming grupo. Okay. May very first band. Tapos tinutugtog po namin doon, yung mga stylistics, Earth, Wind, and 70s. Fire. Mga 70s music. Spinners, Who Do You Think You Yes, Are? right. Na-expose ako doon sa ganong klaseng music, mga Al Jarreau, George Benson. Nag-decide kami na pumunta ng Manila. Hindi mo tinapos yung pag-aaral mo? Kulang po ako ng 21 units lang. Hindi ko natapos yung aking accounting. Pero gustong-gusto ko talaga po mag-aral ng music originally. Kaya lang hindi ma-afford ng mama ko. Nung nagbanda na ako, so I was earning mga 300 to 350 a night. Pumunta kami ng Manila. Nag-audition kami sa El Camarote. Oh, yes. Lahat kami, Cebuano. Right. Mayroong si Gigi Barot, yung aming first manager. Nag-rent siya ng bahay dito sa Manila. Pinatiran niya kami, may sasakyan. Pagdating namin dito, hindi kami natanggap sa El Camarote. El Camarote. Okay. So nag-disband kami, hindi naman ganun kadali mag-ensayo. No? So nung nag-disband kami, wala akong trabaho. Naiwan ka mag-isa? Naiwan ako mag-isa. Pero meron kaming sister band, members ng Z-Band na nung naghiwalay sila, sa isang bahay kami. Ako yung driver po nila. Talagang kasi nga determinado ako na kumanta talaga. Para sa akin, ginawa ko yun dahil gusto kong ma-expose na ensayo. Tapos nakikinig ako, pinag-aralan ko yung mga ginagawa nila. Tapos nagkataon na ang Minstrels nag-advertise sila na looking for singers. New member. New member. Si Everton Chavez ng original, yung sa Z-Band, ni-refer ako ni Ever, huwag nyo na i-audition ito. Okay na ito. But still, in-audition ako ni Mark De Leon. Maalala ko, ang audition piece ko was, Give me a lesson. Parang rock na Kiri, So, Yeah. So, nung narinig ako ni Mark De Leon, sabi niya, hayop, sabi niya ganun. Okay na yan. So, tinanggap ako, minsan. Doon ako nagsimula. Grabe yung experience po na yon kasi gabi-gabi nag-iensayo kami. Yun ang pinakamabilis na years po na dumaan sa akin, survival So, at saka nasa Maynila ka, kailangang kumayod ka. Ayun, maalala ko, si June Guevara, I don't know if you know Of course, June Guevara. I know him. You Minces. Habang nag-iensayo kami, yung mga kasama ko sa Minces, Lasalista, yung mga Atenista, mga ganun. Ako naman, Bisayang-Bisaya, na pag kumakanta, may mga mali-mali pa sa diction, sa pronunciation. But I really tried na di ko correct lahat yun. May improve ko. Malala ko, binabaliktad pa nila yung words na, kunyari, taxi, iksat. Tapos yung manager, ginagawang Germany. Sabi nung manager ko, hindi na nga marunong magtagalog yung kasama nyo, binabaliktad nyo pa. Nung nag-Minstrels ako, ibang level ng experience yun. Meron kaming food allowance. Kung kunyari, uwi ako ng Cebu, instead na mag-aeroplano ako, nagbabarko po ako. Naku, kasi tagal nun. kasi 24 hours lang naman yung Yes. Kasi yung sobra na pera, iniisip ko, malaking bagay na rin yun, pangbigay ko sa mga kapatid ko. Tumugtog kami, Siete Picados, yung mga lugar na yun. Mga sikat na. Yun, pumasok na kami sa, may zigzag pa dati, yung sa may Pasong Tamo. Yes. Tapos, may mga TV guestings kami. May isang experience ako na hindi ko talaga makalimutan. Nag-guest kami sa show ni Martin at saka ni Pops. Excited yung mga kasama ko, mag-guest ka sa Penthouse Live. From Parañaque, yung bus na dito sa Quezon City, Quezon sa GMA. City. Sa sobrang layo po noon, saka ma-traffic, nakatulog ako. Umabot ako sa Caloocan. Lumampas ako sa Caloocan City. Pagdating sa Caloocan, tulog na naman ako. Lumampas na naman ako. Hanggang walang nangyari. Sabi, hindi ka namin nakita sa Bay, nakatulog ako.
So in other words, hindi ka Hindi ako nakasipot. Oo. Hindi ako nakasipot. Naka-costume pa naman, naka-attire, naka-ano na ako, ready na ako. So gaano ka katagal sa New Minstrels? Mga 2 years din po yun. Okay. Mga 2 years. But Tapos, that was a good experience though. oo, grabe yun. Tapos umuwi ako ng Cebu. Meron kaming banda doon. Tapos, we traveled around Asia. Yun yung pinaka para sa akin. Kumikita na ako nung time na yun. Siguro Maganda-ganda mga isang buwan, nakaka-50,000 kami. Oy, ang laki Yung na kontrata. nun. Yung Oo, contract, okay. 6 months, 6 months. Singapore, Yes. Malaysia, Indonesia, naka-Guam pa kami, yung gano'n. Every night talaga na sumasayo pa ako noon. Kasi show band, ano kami, show band. After 2 years with New Minstrels na disband, Nag-disband pa kami. tapos you joined Z-Band. Z-Band. Oh, ito na yung parang Asian tour. Opo. Di ba? Ang Z-Band po parang side A ng Manila. Kami Okay. naman Z-Band sa Cebu. Kami yung pinaka parang top band doon. Meron Gaano kaming ito katagal doon sa Z-Band? Yung nag-Z-Band po ako siguro mga 5 years. Musicality-wise, doon talaga ako nahasa. Na-train ng gusto. Doon ako nahasa. Oo. Kaya nung kumakanta ako na pag nagma-1, umiinit yung ulo ko kasi nahanap mo yung live. Live band, oo. And then after Z-Band, that's when you went solo. Tama? Yes, oo. Tama? Nung nag-solo ako, disbanded na talaga ang Z-Band. So, nila. paano ka nag-solo? 1991, nasa Cebu kami. Yun yung pinaka-peak ko na panahon na physically ko, tapos makakanta. Yung Andiyan. ano ba, yung energy mo na parang nakilala ako doon sa Cebu. Yung buko po, mahaba pa yung buko. Yung first producer ko, si Boji Borja Lim. Actually, si Vivian Velas. So, he helped me also sa pagdating dito. Kasi nakita niya ako doon sa Cebu. Dahil may common friend kami. Manay Ethel? Manay Ethel was the one who organized my first press conference po dito sa pagdating sa Manila. Through Vivian. Yun yung first album ko, nandun yung Ikaw Lang. Nung nag-hit siya, wala na, nag-iba na yung, iba na yung buhay ko. This is under what recording company? BMG po. BMG, okay, oo. alright. Sina Narciso Chan. Narciso Chan, si Rudy T. Yes, Tama, yes, oo. yes. Nung time na nag-album ako, I was playing at Cosmo Bar. Doon ako, grabe yun. Sa isang singer kasi, it just takes one hit song Totoo po yun. to make you a star. Yes, Diba? I agree. Oo. Parati ka sa TV, parati ka sa mga shows, Dapat mga po. malls. Kasi para kang naging matinee idol, kumbaga, sa singing noon. Ang dami nagsuswoon sa'yo ng mga babae. Di ba? Hindi lang po babae. Grabe yung experience na yun. Pag yung as you grow wiser, older, no? Parang grabe pala, no? Saka naranasan mo maging Naranasan, idol oo. at saka maging star. Gusto ko lang ng simpleng Buhay. Okay. Nung naging popular ako, literally, kung kunyari, yung gym, tapos yung kurtina, pag lumalabas lang yung ulo ko, yung mukha ko nandun, sumisigaw na yung mga tao. Parang hindi ko Hindi mag-sink in. Hindi na, Sikat na pala sabi ako. ko, totoo ba ito? Pero in a way, parang ayoko yun. Kasi gusto ko lang po ng Kumanta, magpasaya ng ayoko mag-entertain. yung popularity, okay. In fact, yung pag may nagpapa-autograph sa akin, it took me a while, years na parang wag na lang, alam mo yung gano'n. Ibang artist naman, gusto Nag-enjoy. parang, oy, nandito ako, ganyan. Ako naman, gusto ko nasa sulok, nasa isang... Yung attention ng Ayoko, tao. opo. For me, no big deal po sa akin yung attention. I'm not insecure. Pag sinabi mo, magkatabi, kunyari, nandyan si ganyan, ganyan, yan. Tapos hindi ako well, okay, personality ko yun eh. Hanggang ngayon, mas gusto ko na, okay lang dito, okay naman ako dito, mas masaya. Sinong panabayan mo nun? At the peak of Si Ariel Rivera was, Ayun. nauna si Ariel ng konti sa akin, ng months siguro. Parang kayo ang pinagsasabong Yes nun po. eh. Oo. Alam mo na, so sa industry, no? So, maalala ko, galing ako fresh from Cebu, may isang campus tour si Ariel, sa isang school, pinuntahan namin. Tapos nakausap ko si Duque. Ernie Duque. Oo. Tama, si Ernie Duque. The late Ernie Duque. Sabi ni Ernie, meron kaming hinahanap sa Cebu, ang pangalan, Ten Singson. Sabi ko, ha, talaga? Sabi ko, ako yun. Sabi niya, ha? Ikaw yun? Sabi niya, paano ka nandito? Sabi ko, may, napasyal ako dito. Sabi niya, alam nila na nag-Manila na ako. But this was in Cebu? Dito po, pumunta ako. Okay. Kasi naintriga ako, sabi ko, Ariel, sabi ko, Oo. pinanood ko si Ariel ko,
yan, ito pala si Ariel Rivera, ganyan. Pinagpa-rival kami. May sinabi ako against Ariel, hindi ko alam na lumabas pala yung ano na yun. Ako naman, parang, oops, ba't ko sinabi yun? Lalabas pala yun sa, pinapalaki pala nila. But ngayon, kaibigan kami ni Ariel, because we play golf Aware ba together. siya na nagpinaglalaban kayo? Alam Or mo- naapektuhan siya? Yun po ang hindi ko alam. But knowing Ariel, the guy is so stable, Yeah, okay naman right, si Ariel, wala right, namang right. insecurities din yun. Tama, oo. Parang sa kaya siguro, wala namang pake yun eh. So, and I respect that. Yung ang management lang, ang mga tao, but siya, hindi siya ganun, wala siya pakialam. Pinagsasabong kayo ng mga fans. Oo, Yeah, oo. napaka ano na tao. Ikaw ba yan. naapektuhan? Medyo po, kasi hindi ako sanay sa Oo. showbiz na sinisiraan. Oo. Ganito pala, ang dami kong kaibigan, tapos biglang ganito pala, pag siraan ka talagang below the belt, yung mga gana. It took me a while bago maintindihan, part siya talaga ng show business. There was a time na parang naglelo ka Yes, sa singing opo. career mo. I stopped nung nagkasakit po ako. And Okay. it was my personal decision. Kasi gusto kong humaba yung aking buhay. Inisip ko kasi pag itutuloy ko ito, baka mamatay ako sa stress. I believe I made the right decision. Kasi yun yung time na nagko-concert na kami sa Music Museum. Nung time na fit ako, yun pala, meron na pala ako sakit. Ito na yung Thyroid. Oo. cancer. This was 1997? 97, 98 po. 97. Nag-tour kami ni Cool Ledesma sa US tour. Ako yung main guest niya. Inikot namin yung Amerika. I found out na there was something wrong sa aking katawan, sa aking system. Kasi kahit tama... Mararamdaman mo yun Opo, eh. Oo, kasi oo. kahit tama sa tulog, yung laging drowsy, tapos I gain weight. Tapos brittle yung skin ko. Doon ko talaga na-realize na kailangan ko magpatingin sa doktor kasi nalala ko doon kung saan kami tumira ni Ku. Lalakad ako, parang 50 meters, Nahapo ka. hinahapo ako. Okay. Tapos feverish. Patingin ako, may mahal pa naman ng doktor doon. Yes, so sa Amerika, pag Okay. foreigner ka. Oo, tapos binigyan ako ng antibiotic. Hindi pa rin eh. Lumipat kami ng Las Vegas. Nandun pa rin, may fever pa rin ako. Tingin na naman ng doktor, another kind of antibiotic. Di ba? Ang antibiotic kasi kung ano yung iniinom mo, dapat mas malakas yung pangalawa. No? Right. Kumbaga walang epekto yung una. Oo. Hindi pwedeng mas mababa na klase. Hanggang umabot na ng 2 months, sabi ko, mayroon talagang parang may mali. Nagpunta pa ako ng family doctor namin sa Cebu. Ganon din, antibiotic for 2 months. Wow. Hanggang in-advise na ako ng doktor ko dito sa Makati Med, sabi niya, magpa-MRI ka. So, nung nagpa-MRI ako dito sa Cardinal Santos, doon nalaman na mayroong lymph node, mayroong lump dito na tumubo. Right. Dito sa right side. Oo. Actually, na-feel ko po yun eh. Nung nasa Vegas kami, akala ko tonsillitis, pero ang tonsil nasa loob eh. Oo. Ito, nasa gilid, may mga ganyang bukol. Nung binayopsy, malignant. After noon, nag-iba yung perspective ng pananaw ko sa buhay. Nung tinawag ako ng doktor, "Oy, ano ito? Cancer ito, kailangan ipatanggal mo." Pagdating doon sa doktor ko, kung ayaw mo talagang maniwala, kung gusto mo ng second opinion, pakuha ka ulit ng biopsy sa sa St. Luke's. Biopsy, di ba po, i-injection yun, Yes, tatanggal yes, yan ng right. malignant pa rin. So sabi Same, ko, yun na yung panahon na wala na, iba na yung natakot na ako. Sabi ko, nasa isip ko pa, ilang taon na lang kaya ako mabubuhay kasi cancer eh. Cancer. Oo. Nagdi-debate kami kung magpa-opera or idadaan sa mga herbal, ganyan, mga gamot. Yun yung panahon na talagang mentally, Unstable. unstable. Oo, napaka-torture Kasi sa akin. nandun yung fear. Oo, nandun. Opo. Oo. Nung in-interview ako ni Boy Abunda before ako nagpa-opera, pagtapos ng interview, may lumapit sa akin na press, nakalimutan ko anong pangalan. Sabi niya sa akin, "Chad, huwag kang magpa-opera kasi may mangyari sa'yo sa loob ng surgery room. May mangyayari sa'yo." Kahit hindi naman totoo, psychologically, Yeah, right. may epekto. Yes. So nagdadalawang isip tuloy ako, magpa-opera kaya ako? Hindi. Pero ang naka-convince talaga sa akin, magpa-opera po ako. Nakausap ko si Ms. Connie Reyes, spiritual guidance. Okay na ako, pa-opera talaga ako. So nung nagpa-surgery, yun yung panahon na totally inisip ko talaga na ayoko ng showbiz. Kasi kung ito yung room namin sa hospital, sa harap ko po, mayroong successful heart surgery.
Transplant, ha? Transplant. Ano yun, Mas di ba? major operation yun. Dahil po na-excite, kasi nga successful, pa-interview siya ng interview. Siguro na-stress, namatay. Sabi ko, ayoko mangyari sa akin yun. So walang nakakapasok talaga sa doon Sa room mo. sa ospital, kasi I want privacy. Yun na, nag-ano na ako after noon, totally nawala talaga, I stopped. For 12 years po yun. Para kang bula Oo. na nag-disappear na lang. I heard about thyroid. Ang ano po talaga is papillary carcinoma Oo. sa thyroid. Carcinoma kasi is cancer. Oo. Kung ito yung thyroid, nandun yung tinatawag na superior laryngeal nerve, yung voice box, na pag ginalaw mo, parang buhok lang yun eh. Pag nagalaw or naputol, pwede ka mawala ng boses. Boses, oo. Yun ang kinatakutan ko kasi sabi ko, naku, Ito paano yung kaya? kayamanan mo, Oo. di ba? Oo. Pero ang dasal ko was, Lord, ano lang, kahit mawala, basta buhay lang ako. Ay, pwede naman ako makinig ng music, no? After the surgery, sabi nung doktor sa akin, pagising ko ganyan, sabi niya, Mr. Singson, you cough. Salita ka. Dok, uy, you still have your voice. Congratulations. Tapos sabay alis. Sabi ko, ganun lang pala yun. After 6 months or 7 months, pumasyal ako sa Siete Picados. Nanood ako ng show ni Rico. Rico J, oo. Nakita niya ako sa audience. Tinawag niya ako. Can we call Mr. Chad Borja to come up on stage and sing? Sabi ko, naku, patay. Ano pa, nafe-feel ko pa yung sakit ng tahi. Biglang, so Just Once pa yung kinanta ko. I did my best, but I guess my best. Tumulo pa yung luha ko kasi nakakanta pa rin ako, pero ang mixed emotions kasi medyo masakit pa, pero nakakanta ako. But happy at the same time, pero parang yung confidence ko wala kasi lumaki pa ako eh. Bakit ka lumaki? Isa sa side effects ng thyroid, medicine. hypo kasi ako eh. Okay. Hypothyroidism. Okay. Mayroong hyper. Okay. Hyper is lumuluwa yung mata, Okay. tapos payat. Oo. Ang hypo naman, opposite. Oo. Lalaki ka, Oo. tapos medyo mabagal. For life, meron po akong gamot. Kaya nga, ang problema ko pag nagta-travel ako, nag-iiba yung time. Kung nag-Amerika kami, minom ako ng gamot, 4 in the morning, tapos pag 5, pwede na akong kumain after an hour. So pag nasa Amerika ka, habang kumakain sila, yung mga kasama ko, hindi ako makakain kasi nagagamot ako. Yung ganun. Kasi pag hindi ko susundin yung may effect talaga. Hindi ako makalakad. Parang yung paralisado ang ano mo. mahirap. Katawan, Nagka-calcium po ako. Every 6 months, kailangan ko magpa-check ng aking dugo to check kung nagmabalik yung sakit. Kaya ang tinitingnan nila is yung thyroglobulin, yung dugo. Ito sa miracle na gumaling ka, Opo. bumalik yung boses mo, hindi nawala yung boses mo. Opo. But there were times na hindi ka pwedeng magsalita. Pwede, Kaya puro parang isusulat mo kung may gusto kang sabihin. Yan, oo. Oh, I don't know if also happened to you. Wala, never Wala. nangyari sa akin yun. Oo. Medyo nahirapan ako after ng radiation. Okay. Ang thyroid cancer kasi, sa iba, chemotherapy. Yes. Ang sa papillary naman, sa thyroid, radiation. Milicuris yun eh. So, inumin mo, Liquid yun, liquid. oo. Okay. Maliit na lang, liquid. Alright, To right. kill yung cells. Kasi kunyari, ito yung puputulin. Pag putol na ganyan, may iwan yung cells na yun yung Pwedeng papatayin. kumalat, oo. Pero, Oo. grabe talagang, literally po, Tita Aster, yung hagdanan hindi ko maakyat sa bigat ng aking katawan. Kasi nga wala akong hormones. Total thyroidectomy yung sa akin. Wala akong thyroid na talaga. Right. So anything na kinakain ko na may calcium, hindi na po yan pinuproduce. Kaya you have to take the Artificial. artificial. Yung supplement. Oo, So mayroon akong dala-dala lagi. So when did you finally decide na gusto mong bumalik again? Mayroong nag-offer na producer from Singapore with my band. In-offer nila kami na tumugtog sa Singapore for I think 3 or 4 months. Tinanggap ko po yun. Ako pa yung band leader nung trip na yun. Hindi pa uso yung acoustic. Nauna na kami, yung mga She's in Superstition. Pero acoustic. Tapos acoustic kami. Ako yung singer. Siguro sa isang gabi, nakaka 30 to 40 songs ako. Wow. Sa isang gabi. Pero ilang sets ito? Mga apat Apat na po sets. 45. Okay. 45. Oo. Yeah, 45. So, doon ko nalaman na hindi pala nawala yung boses ko. Doon ako na-encourage na ipagpatuloy. When I decided to sing again, punta ako kay June De Leon, sabi niya sa akin,
yung itsura na yan, hindi kita kukunan. Sabi na. Kasi mataba ka pa noon. Mataba ako. Okay. Oo. Mga 30 o 45 days. Literally po, pagdating ko sa bahay, first time ako kumain ng breakfast, bangus at saka itlog na walang rice. Sabi ko, sige nga, subukan natin to. Tapos sabay exercise. Imagine mo yun, di ba? Kapag Yes. bangus at saka itlog na walang rice, napaka, di ba? Parang, pero tiniis ko lang yun. Tapos, skip ng lunch, ganyan. Tapos, pumayat ako. Pagbalik ko kay June, after 45 days, Talaga? bumalik ako, hindi niya ako napansin. Nung nakita niya ako, so, ikaw, anong ginawa mo? Nagsasabo ka. Sabi ko, sabi mo eh. Sabi niya, ang galing nga, ano bang ginawa mo? Ang ginawa ko po, mayroon akong shirt na binili somewhere na gustong-gusto kong isuot. Hindi ko talaga masuot kasi Hindi lang kasya. lumalabas talaga yung ano. Sabi ko, masuot ko ito. Ibig sabihin, Kaya mo na. Kaya Kaya talaga. mo na, nung time na yun, nasuot ko na. Ba? So, lumiit talaga ako. Kaya Grabe ha, at saka ang bilis. 45. Alam mo yung determination mo talaga na Yeah. to lose down weight, Oo. talagang laking bagay malaki, noon. nalaman ng mga tao na bumabalik na si Chad. Ang akin naman po, Tita Esther, I was not really aiming for sumikat na ano. Ang sa akin lang na, Naranasan mo na pati. Diba? na bumalik lang ako na makakakanta at balik ka lang sa First mainstream. love mo eh. Sa oo. first love ko. Kasi Oo. hindi po talaga pwede na hindi ako kumanta kasi even sa pag natutulog ako, may music. Doon ako masaya eh. On a personal note, kailan ka naman nag-settle down? Kailan ka nagkaroon ng sarili mong pamilya? Actually, 92 pa lang, mayroon na. Asawa mo na or just a partner? Yes po. Asawa mo na. And then, Kailang low-key lang naman, Oo. wala naman. Sa akin po kasi, Tita Esther, yung aking paniniwala, no? Kung pinapanood ka ng tao, hindi dahil sa maganda yung story ng buhay mo. Ay, may ganun eh. Yeah, may yeah, kasamang yeah. ano, di ba? Yes. In fact, yung mga TV shows, ganun lagi na parang may magaling dito pero wala naman siyang kay story-story. Sorry for the, no, I'm not being judgmental. Not really, but not that's really. my, ano, Pero ang iba lang kasi, parang pag may mga fans ka talaga, Mm. they will go deeper into your Yes. life, no? Hindi lang yung pagiging singer mo, kundi pati yung personal life mo. personal life mo. Oh, Yan, pakikialaman. parang dumaan na ako sa stage na sana papanoorin ka dahil Because of your talent. it's because of the talent and nag-i-enjoy sila while watching you. Hindi mo talaga alam kung ano yung pinapalabas, laging maganda eh. Laging, alam mo na, yung kailangan maganda yung image mo but deep inside, hindi naman pala. Yung mga ganun, kung pwede, separate mo yung sa buhay mo. Once na nasali sila, parang Nadadrag din kasi sila, di ba? So you were so lucky kasi naproteksyonan mo yung pamilya mo. Po. Your wife and your kids. How many kids you have? I have 3 po. I have 32, I have 23, I have 21. Puro babae po yun. All girls yung mga anak Yeah. mo? Talaga? Nobody's going to carry your name, your family name, di ba? Singson pa man din. Pag sinabi kasing Singson, ang lalabas, Governor Chavez Singson. Are Sige you po. related to him? Magandang pag-uusapan yan. Okay. Are you related to him? Napakaraming beses po na pag nalaman nila na Singson ako, lagi kong sinasabi, uy, kano mo si Chavit? Ha? Si Chavit? Mga mayayaman yun. Kami yung mas mayaman. Lagi kong But really, by blood po, I think we are related. Okay. Sa Cebu lang ako. Pag nakikita ko si Gov, parang, alam mo, may feeling, I have a feeling na relative kasi isa lang yan eh. Yung, Di mo tinanong tatay mo kung... I didn't have the chance kasi he died early po. You were only He died 11 po. nga pala. Yeah, Kasi yeah. Negros na Singson, sabi nila, ano daw yan, related. Okay. Tita Asa, naniniwala ako pag nakikita mo, mayroong resemblance eh. Yung sa Yes. mata, sa ilong. Right. Yun. Paano naman napunta ka sa OPM Hitmen? Si Richard yata ang Richard Reynoso. ng idea na magbuo ng grupo. Nung nilapitan naman niya si Rani, sinabi ni Rani, sino-sino ba tayo? Sabi niya, ako nga daw, Richard saka si Renz. Renz Berano. Okay. Sabi naman ni Rani, sige, sasali ako kung sasali si Chad. So, kinausap ako ni Richard. Sige, try natin. Ako naman, sa sobrang sanay ako sa banda, madali ako makikisama. And simula lang kami sa, yung, alam mo yun, yung kwento-kwentuhan, tapos nagkaroon na kami ng mga show. Hanggang until now, may mga shows kami, naggaling kami ng Amerika,
hindi ako makapaniwala na 10 years na kami magkasama. Alam mo yung treat na yon na pag nagkakasama kami, puro tawanan po yun lahat. Tsaka kayo, laglagan kayo eh. Laglagan kami, Lalo oo, na on laglagan. stage, di ba? Yes, Pero oo. natural yun, di ba? Natural po yun. Oo, Hindi, natural, oo. kasi para sa akin, hindi po ako mahilig sa script. Ang gusto ko Tama, talaga oo. yung impromptu, kung Oo. ano yung nakikita ko. Organic ang Organic, ano. oo, kumbaga, mas natural. Nagsusolo ka pa rin, Mm. and then if there are chances, you're together. Kasi lahat, pare-pareho naman kayo solo artist eh. Yes po. Nagkaroon kami ng chemistry. Ano yan, napakadali yung 1 hour na show, napakadali sa amin. Tapos ngayon po, Tita Sir, nagbuo ako ng sarili kong banda. We're all from Davao. Okay. Kaya nga ang tawag Southern Vibe. Oh, okay. Anim kami. May, aside from the basic, drums, bass, guitar, may saxophone, at saka may, may Keyboard. percussions. Okay. Oo, Okay. tapos, Pero ikaw ang lead vocalist. ako yun. Ako lang ang lead vocalist Okay, na. First time akong nagkaroon ng banda ulit eh. Kasi yun nga ang buhay, Matagal yun nga. po talaga ang buhay ko talaga na halos gabi-gabi tumutugtog ako na banda. Hindi ako sanay sa yung -1, ganyan. But of course, kailangan din yun eh. Kailangan mong, yung sa hitmen namin, mostly, -1. How do you want to be remembered? Yung legacy na gusto ko sanang maiwan bilang entertainer na hindi ako nagpe-pretend na kung sino ako, kung ano yung tingin nila sa akin na kunyari kung may natutunan sila. Dahil kung ano yung na-achieve ko ngayon, sana magiging inspirasyon sa mga bagong artists, no? Kasi yung accessibility ngayon sa bagong technology, Ibang-iba na eh. napakaswerte po Oo, nila. oo. Dati po, Tita Aster, pag nag-aaral ako ng kanta, totoo po yun na pag may tumutugtog sa radyo, uy, gusto ko yung kantang yan. Anong oras ba pinapatugtog? Anong station? Pakikinggan mo ulit. Pakinggan ko, inaabangan ko yan. Tapos yung cassette, naka-pause. Kapos yan, parang Nire-record ganitong mo. oras sinutugtog yun eh. Biglang mag-i-intro na, minsan nakiskip ng ilang linya, hindi mo mahuli kasi Sige, oo. ito na yan. Oo. Ngayon, kung may pag-aaralan sila, Anytime. anytime. Oo, Anywhere. Anywhere, oh. Oo. Tapos, yung lyrics, kukunin mo, i-ano mo na lang, nandyan na lahat eh. Dati, sisiprahin mo, paulit-ulit, maririnig mo yung cassette, hanggang mapudpud na yung, yung cassette, di ba? Sana maalala ako na I made it on my own. Hindi po ako mahilig sumipsip. No influences. Oo, ano yan, kasi meron akong ginawa, kaya para in return, ganun. Ako gusto ko, panoorin nila ako, dahil gusto nila ako pakinggan. I'm more on live talaga, Tita Aster. Hindi ako pwede sa lip sync. Lip-sync. Hindi talaga, hirap po ako. Yung preparation kasi, pag lip sync, ang inisip mo na, lip sync naman eh. Kahit Walang effort, parang walang effort ka. kahit wala kang tulog, sabayan mo lang yung no? Ang sa akin, pag nagla-live ako, yung preparation ko, kailangan tama sa tulog, nag-exercise ako. Tapos iba yung emotion na pag kumakanta ka na galing talaga sa puso. Pag live talaga, Yun yung masarap eh. hindi yan 100% di ba? Oo. O, lahat naman yun, kahit professional singer ka, may nakakalimutan ka rin eh. Opo, Diba? tapos Oo. kung i-record mo kung kunyari, pakantahin mo ako na live, tapos i-record, iba yung Timpla. pag nagla-live ako kasi doon ako sanay eh. Sino si Chad Borja sa likod ng camera na hindi kilala ng publiko? Mahilig po ako sa nature. Napakahilig ko po sa puno. Kung pwede lang na kausapin yung government na magtanim ng mga puno. Yung bawat That's bahay. very important. Oo, Sa bahay po, nakakapagtanim na ako ng more than 1,000 Wow. trees. Hindi naman sa isang bahay ko yun. Minsan po, binibigay ko na Pinamimigay mo. nag-gift. Oo, Kunyari, yeah, birthday ng right. isang tao, kaibigan ko. Instead of giving him yung material na Environmentalist ka rin. bibigay ako oo. ng Yes. seedlings na, Yes, yes. ito yung- Palalakihin mo muna. Yes, Oo, Tapos maalala ko si Rabi Lugto. Meron siyang malaking lupa doon sa Batangas. Sabi ko, bro, taniman mo ng puno. Sabi niya, ano bang puno na maganda? Kasi parang nakikita ko yung lupa parang may kulang eh. Parang ang sarap nito taniman. Humingi siya ng advice. Punta ka sa nursery, pahanap ka ng mulabe, nara, saka alam ko yung mga kamagong, Oo, diba? yung mga mabilis talaga tumubo. Na pag lumaki yun, talagang majestic yung itsura na Yeah, right. magaganda, yung maamoy, maganda. Saka centuries po yan bago na Hindi naman, parang hindi nasisira eh.
Saka sa Baguio, ano siya, yung threshold niya sa Bagyo. Oo, very strong yan eh. Very strong talaga. Oo. Tayo, reklamo tayo ng reklamo Sa na flood. nangyayari yung ganito, ganyan. Instead na magreklamo ka, dapat gumawa ka rin ng contribution. Yung para sa akin, isa sa mga achievements ko talaga, yung nakakapagtanim ako ng mga trees. This is in Davao. Davao po. Tapos may maliit ako na, sa Cebu naman, may maliit ako na ako. Meron din, nakapagtanim din ako doon. If ever na magkaroon ako ng lupa, yun ang una kong gagawin talaga, yung tanim. Kasi nakakalimutan mo, time, no? Yung oras, lumalaki sila. Tapos, Tita Aster, yung energy ng puno. Hindi mo lang alam yung everyday, yung transaction mo sa puno, hindi mo lang alam. Siyempre, nag-i-inhale ka, exhale ka, yung puno naman, nag-ano sila at the same time. Hindi mo lang nakikita yun eh. But nakakapagbigay ng energy. Kasi naalala ko, nung nagpatingin ako, nagpa-schedule ng endoscopy at saka sa ano ko, sabi nung nurse, ano bang ginagawa mo? Bakit sobrang grabing linis daw malinis daw sobra yung sa lungs ko? Kasi sabi ko, I walk almost every day na with trees. Meditate ako. Hindi naman yung meditation na, alam mo, ano ka lang, parang just to remind yourself na ang buhay dito sa mundo, ano lang eh, yung dapat... Nature lover ka talaga. Yun yung experience na napakahirap i-explain. I play golf, Tita Aster, so lakad na with trees. Malaking bagay yun. Napakasarap yun. Yun ang hindi nababayaran. Tapos kakwentuhan, may kakwentuhan ka. Tapos naamoy mo yung ng trees. Kaysa yung anong daming problema. Alam mo yun, ganun ako. Hindi ko naman natutunan yun kaagad. Yung slowly, din, yung dahan-dahan in life, you came here with nothing, you go with nothing. Yung ginagawa mo ngayon, yung ginagawa po natin, we're always on the profit side. Ikaw rin ang makikinabang. Tayo rin ang makikinabang. Kasi nga, wala namang, pag nawala tayo reality, di ba? Pag nawala tayo sa mundo, wala naman tayong dadala kahit sinong mayaman yan, di ba? Kahit sino ka pa. Ikot lang yan. Naiiwan mo yun sa earth. Nandyan lang yan. Hindi siguro ako papayag kung hindi mo kami bibigyan ng ilang linya ng yung maitatawag na your signature hit and of course the monster hit. Kailan? I recorded this song in 1992. Arranged by Louie Ocampo, composed by Barney Borja, Lim, and Bodji Lim. Title po ay Ikaw Lang. Naging movie po ito, Vilma Santos, Cesar Montano, at saka Ronnie Ricketts. Oh yes, 1992. Okay. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang panaginip ko, pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ako kapiling, asahan mong sa iyo pa rin ang pusong ito na iyong inangkin. Alam mo, hindi lang yan naging theme song ng pelikula. Naging theme song yan na napakaraming Totoo po yun. Maraming magbo-boyfriend. O, nung iba baka nag-break na. Pero yung iba nagkatuluyan bilang mag-asawa. Ang dami pong lumapit sa akin na sinasabi, alam mo, naging theme song namin yan. Nag-iba na talaga ang Tita Aster, yung panahon. Pag may lumalapit sa akin na magpapalitrato, 17 years old, 18 years old na babae, siyempre, mapa-flatter ka. Kasi, Sir Chad, pwede ba magpa-picture sa'yo? So, siyempre, kinikilig ka rin, di ba? I'm 57 years old, tapos may 18, 17 years old magpapa-picture. Yes. Kaya lang po ang sinasabi, pagtapos, sabihin, Sir Chad, parang alam ko na. natutuwa talaga nanay at saka tatay mo. Parang alam ko na. Natutuwa talaga nanay at saka buti hindi sinabi lolo at lola. Sabi ko sa kanila, okay lang po yun. Parents, wag lang lolo at saka lola. And of course, anong mensahe mo sa lahat? First of all, Tita Aster, thank you so much for this. It's my honor. It's my pleasure. I was really looking forward to this. I always believe na life has parang is full of surprises. Yes. So I agree with you. Totoo po yun. Yes, And natutuwa po ako kasi last time tayong nagkikita, hindi bola. Physically,
parang bas bumabata yan. Hindi yan hindi sob o ano yan. I love you for that, anak. Tapos of course yung mga fans ni Tita Aster, At mga fans mo, up to yung now. sa akin, yung sa buhay natin, pinaka-importante na tayo mismo ang magdidesisyon para sa sarili natin. Yung outside world, kung ano yung mga nangyayari sa mundo, definitely hindi mo kayang i-control yan. Makokontrol mo yung sarili mo. Yun lang ang pinaka-importante. Kaya kung ang problema ay walang solusyon, bakit mo pinoproblema? Kung may solusyon naman, bakit mo poproblemahin? Alam mo naman na may solusyon, di ba? So the more na pag wala namang solusyon, huwag mo nang poproblemahin. Di ba? Yun yung ganun lang sa buhay. And naniniwala ako na pagising sa umaga, you always have a choice. Lalo na yung mga bata ngayon na pagising sa umaga. Gadgets. Hindi lang natin alam. Yung lahat na information na yan, good or bad, pumapasok yan subconsciously, Na-absorb pumapasok nila, yan sa utak mo. Pag once na pumasok yan, naka-register yan. So it's up to you kung paano mo i-filter na ayoko to, dito ako. Yun ang message ko na dapat masaya lang tayo araw-araw kasi we'll never know what's in store for us. And be kind. Lalo na sa kapwa mo. Yan. And be good to everyone, but hindi ibig sabihin na sa sarili mo, i-sacrifice mo yung happiness mo dahil lang sa isang tao para ma-please mo siya dahil kung hindi mo naman gusto yung gagawin mo, respeto yun eh. Sa greatest love of all is first to love yourself and then sunod na yung ano. Kasi pag hindi mo love yung sarili mo, paano mo, di ba? Mahalin mo muna yung sarili mo. Bago mahalin mo ang iba. Yes. Di ba? Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nessa Sila Salon for My Hair and Makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy, Studio Manila. And with that, mga kaibigan, maraming salamat po sa pagkakataong ito na makakwentuhan natin ng isang Chadbora. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like and share, and hit the bell icon for notification. And of course, maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Huwag niyo pong kakaligtaan ito every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.